ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Kung sa ilang sandali o saglit ay ating ipipikit ang ating mata, tapos gagalaw ka, isipin mo sino yung tatamaan mo sa pagkakaupo mo dyan, ano ang magiging masasabi mo sa karanasan na yon. Ikaw na nakakakita at biglang mawawala ng paningin, ano ang magiging karanasan mo? Uncertainty. Kawalang katiyakan. Marami kang iisipin na paano yung aking pagkilos, ang aking paggalaw. Si Bartimeo, itong ang nakainkwentro ni Jesus doon sa lungsod ng Jericho. Kaya naman nung siya ay mabigyan ng pagkakataon, sapagat naririnig niya ang mga pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa lahat-lahat ng kanyang pagpapagaling. Aware pala, mulat itong si Bartimeo, itong si Jesus na taga-Nazaret. Magaling itong magpagaling ng karamdaman, iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya naman, gusto niyang makawala doon sa kawalang katiyakan. Na gusto niya makita yung liwanag. Magliwanag ang kanyang paningin at makita niya yung ganda ng kapaligiran. Yun ang hinangad niya. Kaya kahit pinipigilan siya sa kanyang unang pagtawag kay Jesus, pinipigilan siya ng mga nakapaligid kay Jesus. Pinatatahimik siya. Hindi niya magawang tumahimik sapagat baka ito na yung tsansa niya. At nabigyan ng pagkakataon, nagawa siyang tawagin ni Jesus. You call for Him. Tawagin niyo siya. At yun, yung kanyang inaasahan na tsansa na ibigay sa kanya ni Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? What do you want me to do for you? Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Diretsahan yan. Sabi niya, ibig ko po sanang makakita. Doon sa English version, ay maganda yung sinasabi, I want to see again. Pag sinalim po natin yan, gusto ko po sanang makakitang muli. Pero yung sinasabi dito, si isang bulag, di alam kung simula pa lang ng pagiging tao niya, bulag na siya, pero nandun yung kanyang paghahangad na makakita. Katulad ng ibang mga tao, mawala yung kanyang pagkabulag at makakita siya. Ang ganda ng mundo, ang lahat ng makikita mo sa paligid mo, maganda. Yun ang kanyang hinangad at naipagkaloob naman sa kanya. Itong huling talata, 52, no? Mark 10, verse 52, noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Matapos marinig ang assurance kay Jesus, humayo ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Ano nangyari? Nabawasan, nawala yung namamalimos doon sa Jericho. Siya ay nakasama na ni Jesus sa liwanag ni Kristo. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Nawala na o nabawasan na
yung namamalimos, yung bulag doon sa Jericho. Sa buhay po natin, una, pag ninilay natin yung blindness, is a tragedy. Trahedya ito. Yung hindi ka makakita. Mas trahedya kung tayo may mga mata, gifted na mga mata, parehong malinaw ang ating mata, pero hindi tayo makakita. Hindi natin makita ang liwanag ni Kristo, yung itinuturo sa ating pananampalataya. At yun ang mas trahedya sa buhay ng Kristiyano. Yung hindi mo makita yung mabuti, hindi mo makita yung liwanag na dulot ni Kristo sa mundo. Yan mga kapatid, mas trahedya yan. Kahabag-habag tayo kung tayo ay mga Katolikong nagsisimba, naniniwala tayo sa iniaaral ni Kristo, yung doktrina, lahat yan. Yung teachings, lahat yan. Pero nagbubulag-bulagan tayo. Ano yung makita natin konkreto sa kasalukuyang panahon? Ay, isipin nyo, ang bansa natin Kristiyano, ilang pong porsyento, 70, 80, na Kristiyano tayo at Katoliko. Ang laking porsyento kaya. Mga binyagan na mga Katoliko, Romano, naniniwala ako kay Kristo. Sige. Pero pagdating ng itinuturo ng ating simbahan, yung atin mismo mga inihahalal, anong nangyari sa mga inihahalal natin? Ililigaw pa tayo. Katulad na ngayon yung divorce, divorce bill. Sino ba yung nasa pwesto? Sino mga congressman natin, mga senador natin na ibinoto natin? Binoto nyo. Ano nangyayari sa atin? Gusto magaya sa Amerika? Gusto magaya sa Europa? Isa batas na yung diborsyo. Ano mangyari? Wasak ang pamilya. Wasak ang pamilya. Kayo naglalakbay. Napupunta kayo ng Estados Unidos ng Amerika. Napupunta kayo sa Europa, iba't ibang bahagi ng Europa. Ano nangyari? Ano nangyari? Asan ang moral ng tao? Parang, kaya ang artista natin, nagagaya na At ginagaya nyo yung mga artista. Papalit-palit ng partner sa buhay. Kaya yung mga mambabatas natin na mga graduates yan, ng mga magagandang universidad. Catholic University sa Pilipinas, ang gagaling. Galing mag-isip. Magaling mag-isip. Mga congressman natin, mga senador natin, ano ginagawa sa atin? Sa buhay Kristiyano natin. Sulong ang diborsyo. Sige, magkawatak-watak na ang mga pamilyang Kristiyano, pamilyang Pilipino. Nabubulagan, mga kapatid. Kaya ba tayong ipanindigan? Kaya bang ipagtanggol yung sinasabing turo ni Kristo? Turo ng ating pananampalataya? Marami din sa atin na nabubulagan. Marami din sa atin ang nabubulagan. Kahabag-habag. Blindness is a tragedy, mga kapatid. At kapag tayo nahawa sa pagkabulag ng mga bulag na taga-akay sa ating kasalukuyang panahon, mas trahedya. Pagnilayan po natin ito. Sabi nga dito, sa huling talata, pinagaling ni Jesus. Noon din nakakita siya. Sumunod kay Jesus. Nabawasan ng mga namamalimos. Nabawasan ng bulag. Sana
tayo makabawa sa mga bulag. Kayong naririto ngayon at nagninilay, tayong naririto ngayon na sumasamba sa ating Diyos na si Jesucristo, Diyos natin mga Kristiyano, mabawasan ang mga nagbubulag-bulagan, mabawasan ang mga ipaaakay pa para makita ang liwanag. Pag nilayan natin ito mga kapatid, magiging kahabag-habag ang inyong pamilya, ang ating pamilya. Kapag naisabatas na itong diborsyo sa Pilipinas. Okay, sabi nyo, nag-iingay na naman ang Roman Catholic Church. Ang Santo Papa, mga kardinal, mga obispo, mga pari. Bakit? Para sa kawan ni Kristo. Para sa pamilyang Pilipino. Para sa ating lahat. Amen.